Magandang araw mga bata. Ngayon mga bata, alamin natin ang ilang patungkol sa panahon ng pagbabagong diwa. Ngayon mga bata, saan nga ba nagsimula ang kasaysayan ng panahon ng pagbabagong diwa? Ano ang naging bunga nito? Noong panahon ng pagbabagong diwa mga bata, nagsimula ang isang makasaysayang yugto sa Pilipinas. Ito ay panahon na kung saan ang mga Pilipino ay nakagad ng kalayaan, katarungan at pagbabago sa kanilang lipunan at pamahalaan. So ang mga bata, ang panahon ng pababagong diwa, ito ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ating kultura, wika, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At ito ay nagtulak sa atin na maging aktibo at mapanagot ang pagtangkilik sa kalayaan at katarungan. Ngayon mga bata, aalamin natin ngayon kung ano nga bang ibig sabihin ng ilustrado at ano ang antas ng pamumuhay nila sa panahon ng mga Kastila. Sino-sino ang kabilang sa mga tinatawag na ilustrado noong panahon ng pababagong diwa. Ngayon mga bata, ang sinasabing ilustrado ay isang salitang Pilipino at Kastila na may kahulugang isang taong nakabatid ng kalinawan at kaliwanagan. Noong panahon ng mga Kastila, nakaangat sa lipunan ng mga ilustrado sa Pilipinas. Sila ang mga panggitnang klase, mamamayan na nakapag-aral at nabantad sa mga ideya ng liberalismo na tinatawag natin at nasyonalismo mula sa Europa. So ang mga ilustrado ay naging instrumento sa pagpapalaganap ng nasyonalismo at pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pagbabagong diwa. Ngayon mga bata, aalamin natin at kikilalanin natin sino nga ba si General Carlos Madela Madela Torre at ano naging papel niya sa bansa. Ngayon mga bata, si Carlos Maria de la Torre ay inaber na ba Ngayon mga bata, kikilalanin naman natin ang ilang patungkol kay General Carlos Madela Torre at ano ang naging papel niya sa ating bansa. So si Carlos Maria de la Torre Nava Serrada ay isang Kastilang sundalo at politiko. Siya ay naglingkod siya bilang Gobernador General ng Pilipinas noong 1869 hanggang 1871. Ipinatupad niya ang ilang mahalagang reforma at naging isa sa mga pinakamamahal na Kastilang Gobernador General na naglingkod sa Pilipinas. So si Carlos Maria de la Torre ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at ang kanyang pamumuno ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyu ng lipunan at pagkamit ng mga reforma. Ngayon mga bata, aalamin naman natin ngayon ang patungkol kay General Rafael D. Izquierdo at ano nga din ang naging papel niya sa bansa sa panahon ng kanyang pamumuno. So si General Rafael D. Izquierdo y Gutierrez ay isang Kastilang sundalo, politiko at estadista. Siya ay naglingkod din siya bilang Gobernador General ng Pilipinas mula noong Abril 4, 1871 hanggang Enero 8, 1873. So ang pamumuno ni General Rafael D. Izquierdo mga bata ay nagdulot ng mga pagbabago sa Pilipinas. Ngunit ito rin ay nagresulta sa mga pagtutol at pag-aalsa dahil sa kanyang matigas na hakbang. Ngayon mga bata, aalamin naman natin kung ano yung naging dahilan ng pagkakabitay ng tatlong martir. Alam ko na hindi kayo familiar sa tatlong martyr na yon, and kung familiar kayo sa tatlong martyr na yon is mabuti. Ngayon mga bata, ang tatlong martyr, paring martyr na kilala rin bilang Gomborsa, ay sina Padre Jose Borgus, Padre Jacinto Zamora, Padre Mariano Gomez. So, sila ay binitay noong Pebrero 17, 1872 ng mga Espanyol dahil sa pagbibintang sa kanila sa kaso ng subversion na tinatawag natin at pag-uugnay sa kanila sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Ngayon mga bata, ang pagkakabitay sa kanila ay nagdulot ng mas matinding galit sa mga dayuhang mananakop at nagbigay lakas sa mga Pilipino na magkaroon ng reforma sa pamahalan sa sariling bayan. Ngayon mga bata,
Alam ko na mas madami na kayo natututunan sa panahon ng pagbagong diwa, pero mas madami pa tayong mas madami pa kayong malalaman o mas madami pa akong ibabahagi sa inyo. Ngayon mga bata, patungkol saan ang kanilang panitikan noong panahong iyon. So, sa sinaunang panahon ng Pilipinas, mga bata, mayroon ng panitikan na nagmula sa iba't ibang mga lipon at pangkat ng mga tao na dumating sa kapuluan. Ang mga uri ng panitikan na sumibol at sumikat sa sinaunang panahon ay ang mga sumusunod, tulad ng alamat, kwentong bayan, epiko, awiting bayan, salawikain at buntong. Alam ko ang ilan dito sa mga itong nabanggit kong ilang animbawa, mga bata ay familiar na kayo dito at nakagawa na kayo nito at na may nakabasa na kayo ng mga ganitong halimbawa. Ngayon mga bata, sa panahon ng pagbabagong wika, maraming impluensya ang naging bahagi ng ating panitikan. Una, nahalinan ng alpabetong Romano ang alibata. Pangalawa, naituro ang doktrina Kristiyana. Pangatlo, naging bahagi ng wikang Pilipino ang maraming salita sa Kastila. Panghuli, nadala ang ilang akdang pampanitikan ng Royopa, tradisyong Europeo na naging bahagi ng ating panitikan gaya ng awit, kurido, moro-moro at iba pa. Ngayon mga bata, aalamin naman natin ngayon ano nga bang ibig sabihin ng Indio. So, ang Indio mga bata ay salitang may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto nito. Sa kasalukuyan, ang salitang Indio ay hindi na gaano ginagamit ngayon. Ngunit ito ay may mas malalim na kasaysayan at naging bahagi sa pag-usbong ng kamalayan at pagtutol ng mga Pilipino laban sa kolonisasyon at pang-aapi. Malaki daw ang naging tulong sa atin, ang tinatawag nating Indio. Ngayon mga bata, ang tinatawag nating kilusang propaganda at saan ito itinatag at sino ang nagtatag dito. So, ang mga bata, ang kilusang propaganda isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas kung ating aalamin. Ito ay kilusan na tinatag sa Barcelona, Espanya noong 1872 at nagtagal hanggang 1892. Ang kilusang propaganda ay naglalayong makamit ang mga reforma sa mapayapang paraan hindi lamang sa aspeto ng politika kundi pati na rin sa kultura at pampanitikan. Kung alam natin mga bata, mahalaga ang kilusang propaganda. And ano nga ba ang layunin ng kilusang propaganda? Ang kilusang propaganda ay mayroong mga pangunahing layunin. Ang una, mga bata, ipagkilala sa Pilipinas bilang bahagi ng Espanya. Pangalawa, pagtutol sa mga pang-aabuso. Pangatlo, pagkamit ng mga reforma or sekularisasyon. Kumbaga mga bata, isipin natin kung ano yung layunin ng kilusang propaganda ay napakaganda at makakatulong sa bansa natin. And sa kabubuan nito mga bata, ang kilusang propaganda ay naglalayong magkaroon ng pagbabago, pag-unlad sa Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang paraan, pagpapalaganap ng kaalaman, pagtutol sa mga pang-abuso ng mga dayuhang mananakop. Ngayon mga bata, kung hindi kayo pamilya sa tatlong uri ng mga taong kasapi sa kilusang propaganda, ay ngayon ay malalaman nyo na. Ngayon, ang tatlong uri ng mga taong kasapi sa kilusang propaganda, ang kilusang propaganda ay isang kilusan na itinatag sa Espanya noong 1872 hanggang 1892 ng mga Pilipinong ilustrado sa Europa. Ilan sa mga kasapi nito ay sina si Jose Rizal, Graciano Lopez, Haina, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce at magkapatid na Juan at Antonio Luna. Ang kilusang propaganda ay sinasabi nga na ito ay naglalayong magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa Pilipinas. Ngayon mga bata, sino-sino ang kabilang sa mga propagandista? Kung alam niyo mga bata, ang kilusang propaganda ay isang kilusan na itinatag sa Espanya noong 1872 hanggang 1892 ng mga Pilipinong ilustrado sa Europa. Ilan sa mga kasapi nito ang mga ilustradong sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce at magkapatid na Juan at Antonio Luna. Kung aalamin natin mga bata, malaki ang naitulong nitong ilang mga propagandista at madami silang nagawang uri ng panitikan. At alam kong kilala nyo sila, kahit hindi ko nasabihin sa inyo, alam kong pag nabanggit ang mga pangalan na ito ay kayo ay pamilyar sa kanila. Ngayon mga bata, tapos na ako sa pagturo sa inyo or gusto ipaalam sa inyo ang ilang bahagi
or naging bahagi ng pagpanahon ng pagbabagong diwa. Ngayon mga bata, alam kong madami kayong natutunan at salamat sa inyong pakikinig.